pahuli dahil meron kaming pupuntahan na katangi-tangi at natatagong gem dito sa Malitbog, Bukidnon. Maraming beses na akong nakapunta dito sa Malitbog, Bukidnon. Pero itong pupuntahan namin ay first time ko pa lang. So ito yung dinaanan namin. Isang pick-up yung dala namin at fully loaded sa likod. At isang motor naman na nagtitake ng videos para sa amin. Ito yung road going to Malitbog. At sa totoo lang, wala sa plano pero inikot namin ito buong araw at lumabas kami ng Claveria. Simula nang nag-resign ako sa Nestle, ito na yung kasama ko palagi sa galaan, mga adventure trail ride. Iba din yung kasama ko sa pamilya pag nasa ibang bansa kami lumabas. At ito na nga, energetic and alive kami today. Kasi malayo din ito pero masaya kami. Ito yung daan papuntang Malitbog, medyo downhill siya. And sa totoo lang, may pagdating namin doon, may naabutan kaming Hyundai Ion na sasakyan. Ibig sabihin, pwedeng makapasok doon yung maliliit na sasakyan na Hyundai. Sa bandang dulo nito, huwag mo munang i-fast forward, makikita mo yung ganda ng waterfalls na nakatangi-tangi. At yun ang tinatawag nilang Bagyangon Falls. Pero itong video na ito iso-showcase at i-highlight ko yung karsada papunta doon as much as possible sa nasagap at nakuha ng kasamahan kong nagmumotor. Humingi talaga ako ng kopya dahil hindi ako makapag-take ng video dahil ako ang nagdadrive ng pickup. Pero kung sa falls din ang pag-usapan, yung pictures, yung videos, separate upload ko din yan sa mga shorts and reels. Napakaganda talaga guys. So panoorin nyo hanggang dulo. Baka maisipan yung mag-joyride ng kasama nyo. Pwede kayong mag-pick up, pwede kayong magmotor. Nakakapasok doon yung Hyundai Ion gaya ng sinasabi ko. Pagdating doon sa jump off point, may mga local doon na mag-o-orient sa inyo as usual. Yun naman palagi pag umpisa. Tapos every 5 person may isang tour guide na mag-a-assist sa inyo. So kayo na ang bahalang magbayad sa kanila. Pero sa amin, tigwa 100 kami. So 12 kami. So nakakatanggap sila ng 1,200. And dalawa sila, so hinati nila. Kasi dapat sana 3 yung tour guide namin pero kami yung nakiusap nga 2 na lang kasi marami sa kasamahan namin ang paulit-ulit na dito, like naka-4 na beses na yata sila. So pumayag naman sila kasi pagdating namin doon marami ding ibang turista na pumunta at baka maubusan sila ng tour guide. So binigay namin sa kanila yung isang tour guide. Pero hindi ka talaga pwedeng pumunta doon nang wala kang tour guide. Kahit alam mo pa yung daan kasi yun yung mandatory ng LGU nila doon. At saka wag na nating ipagdamot yung source of income nila doon is yung tourism din. So ayan, habang patuloy kaming binabaybay yung daan papunta doon, nagnanarrate din ako. So kapag may gusto ko pang malaman, pwede kang mag-leave ng comment at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Pagdating sa jump off point, mga around 20 to 30 minutes lang yung hiking. Makikita nyo sa next video na ito kung paano namin tinawid yung ilog. Dumaan kami sa ilog, may tulay na ginawa na made of bamboo. And masaya kaming nagkakasama. And as much as possible, magbaon din kayo ng tubig. Hindi naman masyadong mainit dahil malimlim din naman. Pero binabalaan yung mga may sakit sa puso na wag nang ituloy. Part na din yun sa orientation. At the same time, nagpe-pray din kami bago kami punta sa jump off. So mahaba-haba talaga itong lakaran. Makikita nyo, tingnan nyo naman ang ganda ng view. Pero patuloy ko itong ninanarrate sapagkat ibang video ang i-upload ko pagdating na dun sa area. So itong makikita nyo, dito na yung jump off point. Pumark kami. As you can see, may ibang van din na nauna sa amin. Mga turista din sila. So kami, fully loaded kami. Doon kami sa unahan habang nagre-recoil o ano bang tawag doon. Nagpa-pack up kami ng mga bagay namin. Hindi pala na-order yung pagka-upload ng video na ito guys. Pero panoorin nyo na lang kasi para magkaroon kayo ng idea or para kung balak nyong pumunta doon, at least meron kayong idea. Dumaan din kami sa quarantine, yung bumaba kami lahat, tas tatapakan namin yung basa doon na may nilagay sila. Kasi yung pag-share ng video na ito, naka-random siya, so ina-upload ko, nilagay ko lahat, hindi ko alam, hindi naman to magkasunod-sunod pala talaga. Sinusulit ko yung bakasyon ko dito sa Pilipinas. Kapag hindi ako busy, naglalaan talaga ako ng itinerary or day or schedule para puntahan yung mga nature side kasi wala ito sa Macau at kung meron man iba yung mga kasama ko. Usually pag nasa Macau ako, sa Hong Kong lang ako pumupunta kasi yun yung malapit at yun yung maraming nature side. Unlike sa Macau, wala talaga, bawal ka nga mag-tent doon sa itaas ng bundok sa Macau at saka illegal din doon. So pag ako makauwi, ito talaga yung pinagtatrabahoin ko. So ito yung sample ng tulay na dadaanan mo.
gawa siya sa bamboo at may time din na tatawid ka sa ilog talaga, mababasa ka talaga. Normal naman kasi pupuntahan mo naman yung falls eh. Ay wait, ibang itinerary para pala to. Ito yung sa Leropan River, pero ibang kwento na naman to. So ito siya, yung actual bamboo na gawa habang kami tumatawid. Maka 3 or 4 na yata na tawiran na ganito, pero mag-assist naman yung tour guide nyo na local sa kanila. So habang pagdating namin, kumain kami ng breakfast dito. Dito na yun sa Malitbog City proper. Kilala ko pala yung mayor dito sa Malitbog, si Mr. Gary Casino, kasi kasamahan namin siya sa Navarra Republic at na-meet ko na rin siya. Napakabait na mayor. So ito yung mga madadaanan nyo papunta doon, maglalakad. Lakad lang talaga. At i-upload ko kasi ito sa YouTube. Hindi siya shorts, so long format siya, around 7 minutes. Pero itong video na to ginawa ko sa TikTok sapagkat cellphone lang ang gamit ko at hindi pa ako nakadarating sa Macau. So wala akong computer dito, kaya cellphone lang muna. Pero ito siya. Bagyangon Falls. At habang papalapit na kami sa Bagyangon Falls, makikita namin yung maliit na waterfalls din, pero hindi pa yan yung main falls niya. At ito na nga. Tada! Napakaganda guys. Oops. Ito siya. Gagawan ko yan ng separate video for the long format videos. Ito lang muna. Thank you for watching. Peace! Bye-bye! See you sa next upload. Hindi pa pala ako tapos sa aking pag-upload ng Vietnam travel at marami pa akong i-upload dun. Pero inuna ko muna to. So this is featured 253 out of 1,000. Pagkatapos nito, balik ulit ako sa pag-upload ng aming Vietnam travel. Ito, pauwi na kami, pabalik at pupunta pa kami sa Leropan River. Yung sinasabi nilang parang enchanted river din kasi blue din. Pero malayo din yun. So ito lang muna.